Isa na namang mainit at kapapasok lang na balita mga kapatid. Binalaan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang China mga tol. No, na hindi papayag ang Pilipinas sa plano ng China mga kapatid na magkaroon ng restriction na sa paglipad no sa ibabaw ng South China Sea. No, kasi ang gusto nga kasing mangyari mga tol ng China, 'di ba? Is masakop talaga nila ng kabuuan yung South China Sea, mapakaragatan man 'yan o mapaere. Ang gusto nila mga tol, lahat ng lilipad, lahat ng dadaan diyan ay magbibigay muna sa kanila ng permiso o hihingi muna ng permiso sa kanila. So eto mga kapatid, tong balitang to mula sa Manila Bulletin. Ang sabi rito, Philippines Defense Chief vows to reject push back any attempt by China to impose air defense zone. Mga kapatid, the Philippine Defense Secretary said his country and its allies would take measures to counter any attempt by China to impose an air defense zone or restrict freedom of flights over the South China Sea. Katulad na lamang mga kapatid nung nangyari nitong nakaraan, di ba? Lumilipad yung eroplano natin tapos biglang pinuntahan ng PLA Navy at sinasabing tayo daw ay lumilipad sa airspace ng China at wala daw tayong pahintulot mula sa kanilang gobyerno. Samantalang yung eroplano natin mga tol nandirito sa may Bajo de Masinloc na pasok sa exclusive economic zone natin. Well anyway, panoorin na lamang natin tong balitang to mga tol mula rito sa Manila Bulletin. The greatest external threat actually is Chinese aggression, Totoo. Chinese expansionism, and the attempt by China to change the international law through the use of force or acquiescence in its grand revival scheme or its attempt to reshape the world order to one that it controls. 'Di ba? Ayun ang gusto mangyari ng China mga tol 'di ba? Gusto nilang baguhin yung international law sa pamamagitan ng puwersa nila. Gusto daw nilang i-reshape mga kapatid etong world order no sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawa at makontrol nila mga tol sa pamamagitan ng puwersa nila. At ang pinakamalaking threat o external threat na hinaharap ngayon ng Pilipinas, ito talagang China. To reshape the world order to one that it controls. Suggested Asian NATO may not be feasible now because of The Philippines will take a combination of measures, singularly and with like-minded nations, to counteract these activities of China. Naturally, we cannot discuss the specific moves. But then again, that is a very serious transgression of international law which will demand a response. So dito mga kapatid, nagbabala ang ating Defense Secretary mga kapatid na hindi papayagan ng Pilipinas at tayo ay hindi mananatiling walang ginagawa. Tayo ay magkakaroon ng countermeasures no para pigilan etong balak mangyari nga ng China, yung pag-i-impose nila o pagre-restrict nila sa mga sa pagdaan ng mga eroplano dito sa may South China Sea. Kasi nga 'di ba ang ipinapakita nila, ito ay kanilang airspace nila at kailangan natin humingi ng pahintulot mula sa kanila, which is labag yan sa international law mga tol, kasi bukod sa inaalisan na nga nila ng freedom of navigation, pati freedom of flight, inaalis na rin nila. We have formulated contingency measures to respond or to have proper courses of action. It is China's own behavior that is the best motive factor for like-minded countries to band together, because what it is doing is entirely unacceptable to a majority of the countries. Napakalinaw, di ba? So ang nagbibigay motibo mga tol para sa mga like-minded country na magsama-sama is yung mismong behavior na ginagawa ng China. Kasi nga hindi maganda to at nakapagdudulot ng mas matinding kaguluhan. Hindi sila nakakapagdulot ng kapayapaan. In the Indo-Pacific.
Ipagpatuloy natin tong balita. Ito mga kapatid, pinikap na rin to ng international news media na WION. Ang sabi rito, Philippines Defense Chief warns over China allegedly restricting flights over South China Sea. No, panoorin natin to mga tol. Philippines has made it clear it will take all possible measures to counter any attempt by China to impose an air defense zone or restrict freedom of flights over the South China Sea. Now, speaking to the media, the Philippines Defense Secretary Gilberto Teodoro said that China's aggression in the disputed waters is now considered the greatest threat to the national security of the Philippines. The greatest threat. No, kinukonsidera na mga kapatid ng Pilipinas na pinakamatinding threat etong aggression ng China rito sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Confrontations over the strategic waterway, which Beijing claims almost in its entirety, have spiked between Chinese and Philippine Coast Guard and Navy forces in the last 2 years. Malala na The kasi Philippines talaga will take a combination of measures, singularly and with like-minded nations. Gagawa ng hakbang ang Pilipinas. Combinations ng mga aksyon mga tol. Solo natin o may kasama tayong ibang bansa mga kapatid, ang gagawin natin ay pipigilan natin etong ginagawa ng China. Ayaw pang i-discuss yan ni Secretary Gibo Teodoro kasi syempre medyo maselan yung mga ganyang detalye mga tol eh. Pero alam na natin yung ibig niyang sabihin sa mga ganyang mga bagay, di ba? Kung kinakailangan gumamit na rin siguro ng karahasan mga tol, wag naman sana umabot sa ganun, pero hindi tayo mag-aatras no sa gustong mangyari ng China. To counteract these activities of China, naturally we cannot discuss the specific moves. But then again, that is a very serious transgression of international law which will demand a response. Diba? Yung pagbabaliwala kasi ng China mga tol sa international law, kahit na paulit-ulit nilang sinasabi na ang ginagawa daw nila para sa kapayapaan, peace and stability, sabi nga nilang ganun, kaibahan naman kasi yun mga tol sa ipinapakita nila. Diba? Kaya ang Pilipinas mga kapatid, patuloy lang tayo nagtitimpi kasi hanggat maaari nga mga tol, talagang hindi tayo gagawa ng aksyon para lumala pa yung attention Pero sabing ganun, ni Defense Secretary, nagde-demand na to ng response. Etong ginagawa ng China, like katulad na lamang nung nakaraan, di ba? Yung pagpapalipad nila ng PLA Navy helicopter nila, 3 meters, no? 3 meters na lang ang layo mula sa eroplano natin, mga tol. Kung sakaling nagkaroon ng matinding aksidente doon at nagkabanggaan, no? Sino ang mananagot dyan mga tol? Buti sana kung paninindigan o pananagutan ng China yan. Kaso mahilig sila magturo Mahilig sila magpasa ng sisi Wala pa man nangyayari mga tol. Eto na agad ang sinabi nila. Kasalanan ng Pilipinas. Pumasok daw tayo sa airspace nila nang walang pahintulot. O biruin mo yon, diba? Sa loob ng ating exclusive economic zone. EEZ, 200 nautical miles mga tol. Sinong eng ang magsasabing parte ng China nito wala tayong karapatan? EEZ nga natin Exclusive economic zone nga natin So dapat may karapatan tayo doon. Biruin mo, lumilipad aeroplano natin, sasabihan tayo na pumasok daw tayo sa airspace nila at kailangan daw natin humingi ng pahintulot mula sa kanilang gobyerno. O di ba? Kabalbalan. O ngayon mga kapatid, kapag may nangyari sa mga ganong tagpo, dahil pwede pa talaga maulit-ulit yun Diba? Pwede pa maulit yun. At kapag may nangyari at may bumagsak na eroplano, sino ang ituturo ng China? Malamang tayo. Ngayon pa nga lang, sinasabi na nilang kasalanan natin Recent brushes involving Chinese military aircraft firing warning flares or flying dangerously close to drive away US, Australian and Philippine patrol aircraft have set off fresh alarms. Teodoro said defense officials have discussed the possibility of China imposing a so-called air defense identification zone or any exclusion zone to restrict foreign aircraft movement in what Beijing regards as its own airspace over the South China Sea. Diba? Yung buong South China Sea mga tol, kinikilala na rin ng China ngayon na airspace nila. No, hindi pwedeng may dumaang eroplano na rin, ganun. Tindi Philippine Defense Secretary said it's China's own behavior that prompts like-minded countries to come together and act. It is China's own behavior that is the best motive factor for like-minded countries to band together. Yun na because nga, what diba? it is doing is entirely unacceptable to a majority of the countries.
Diba? Hindi in the katanggap-tanggap, sabi ganun. Indo-Pacific. Entirely unacceptable. Biruin mo mga tol, dati inaangkin nila South China Sea. No, South China Sea, karagatan. Ngayon mga tol, inaangkin na rin nila pati ang Kalawakan, no, ang himpapawid. Airspace na daw nila yan. No, nagsisimula na silang maghigpit at ang gusto nilang i-impose mga tol, humingi ng pahintulot sa kanilang gobyerno yung mga dadaang eroplano. Aba matindi, no? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.